Okay mga boss, bago tayo magsimula sa sa repair vlog na gagawin natin, yung pakisuyo ko nung nakaraang video ko, uulitin ko lang sa mga hindi pa naka-subscribe diyan at hindi pa nakadalaw sa channel ni Kuya Fixing Review. Kunting-kunti na lang po yung kailangan niya, wala na pong 100. At maraming salamat po sa mga pumunta at naka-subscribe na kay Kuya Fixing Review. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi ko pa subscriber din dyan na viewers ko, sana po ay mag-subscribe na po kayo sa amin. At may mga ilan na nagpapa-shoutout muna natin sila. Okay, shoutout kina Aldrin Beato Naldosa, Mandy Imperial Sapanta, Jojo Tech, Lee Marvin Napoto, Kido 8TV, MG Work Tech PH. At sa mga gusto magpa-shoutout, comment lang sa baba at shoutout ko kayo sa next video ko. So tuloy na tayo mga boss. Welcome back mga boss, at ang gagawin natin ngayon ay isang 6 auto na Mega Pro. Ang problema nito ay walang sounds pero may power siya, tapos yung relay nagki-click naman. Kaya tara na mga boss, simulan na natin yung pag-repair sa ganitong klaseng amplifier. Okay mga boss, bali babaybayin natin ito yung mag-audio trace tayo dito. Gamit yung DIY audio tracer natin from dito sa input niya. Dito kasi yung input niya nakalagay. Ayan o. Yan yung input niya. Hanggang sa makarating tayo sa volume, hanggang doon sa ilalim. Doon. So, check muna natin. Nga pala, bago na yung audio trace natin kasi nakatambak lang to yung JBL na sabi ko baka masira to, ginamit ko na lang. Yung isa napunta na yon sa magandang kamay, may pinagbigyan tayo nun na makatulong din. So ayan, ito muna ang gamit natin. So check natin yung audio. Teka lang, na-on ko na ba to? Yan. So hindi ko pinopromote yung brand ha. Yan, meron. So meron dyan, tingnan natin dito sa sa out ng selector. Yung out ng selector. So walang out yung selector oh. So dito pa lang wala na, doon meron. So dito pa lang wala na siyang audio. So wala siyang audio. Yan ang alamin natin ngayon dahil wala siyang audio dyan. Tika lang, ilagay ko muna to. Ayusin ko nga to. Titingnan natin ngayon tong selector kung may supply. Meron diyang nakalagay na ayan o. Blurred no, ayan. Susukatin natin yung negative 12 at sa positive 12 kung available yan. So dapat meron tayo masukat dyan. Kung wala, babaybayin natin yan hanggang doon ang supply niya sa likod. So tika lang. Kuha lang ako ng tester oh. Ito may may digital tayo dito. Ngayon dahil nakano tayo, so isabay na natin dito. Yan. Nakasi tayo sa auto. Naka-auto yung tester natin, ayan. So check tayo. Dito na lang sa malayo para makita nyo. Ayan, meron siyang 8.5. Tapos meron siyang 9 volts. So bakit wala siyang audio? Kung meron naman palang supply. Tingnan natin ha. Nawala ba? Naku, nalobat pa yung natin. Nalobat pa tong pang-input natin, kaya nawala na yung tunog. Lang, charge muna natin. Ulitin natin, baka dahil nalobat, hindi na natin nasundan doon. Power on natin. Yan. So, check natin kung meron. Yun, huminto na. Alamin dito tayo magpo-focus ngayon. May supply naman pero hindi makatawid dito yung connection niya papunta doon sa volume. Yan.
So check natin dito sa ano, sa board na to. Pull out ko lang to. Teka lang ha. Patayin muna natin. Tapos i-off din natin tong ano natin, baka malubat. Maiksi ito, maiksi. Sobrang laki naman ng tornilyo nito. So ayan mga boss, may napansin agad ako dito. Tingnan nyo. Parang may kinalawang siya, ayan oh. Kinalawang yung paa. Tingnan natin yan. Kinalawang yung paa ng IC. So, para saan yung IC na to? Para sa input selector. So, kapin natin yung kalawang na yan. Tingnan natin kung nakakapit pa. O hindi na. So, para saan ba yun? Para sa supply ata yun mga boss ah. RGL. Okay, try ulit natin ikabit yung ano, input. Tapos sukatin natin yung supply pala nito. Kung nakakarating dito. Ayan. So tingnan ko muna yung supply. Yung tester pala natin dito lang sa malayo. Saan ba yung takbo nito? Ito yung 7.2. Ayan. Punta yan dito. So hindi nyo kita yung ano no. Madilim. So ayan. Wala. 4.11. 4.11. 7.2. Bumabagsak yung supply. So try natin galawin doon sa ano. Bakit bumagsak ang supply nito? Ulitin natin. Yan, 9 volts. 8.5. Mali naman pala yung top natin mga boss. Andito dapat pala. Ito yung supply niya. 8 volts. Saka 9. Yung andyan pala yung ano niya. Eh hindi nyo pala kita no. Tester ako ng tester eh. Hindi nyo kita. Teka lang, iayos ko muna to.
para matester natin na maayos. Patayin ko muna kasi hindi nyo makita. Tanggalin ko lang dito sa baba. Okay. Iayos natin yung sit up. Mga boss, bali inayos lang natin yung sit up nitong ano kasi hindi nyo pala makita. Ayan. So bali ito yung supply nya A12 tapos ABC, ito yung sa selector. Ito yung nagbabago-bago ng supply dito para magbago din ang kumanto. Tapos itong ano natin, tester natin, dito natin ilagay sa heatsink. Negative. Ngayon kung mapapansin nyo dito sa pang audio natin, iipit ko muna yung ground ng audio. On, yun ko muna. Yan. Yan. Ika lang. Volume ko. Yan. Tapos wala siyang out dito. Ay, meron na. Tingnan natin, meron na boss. Subukan natin doon sa ano, sa speaker out. Wala pa rin. Wala pa rin. So dito, biglang gumana. Biglang gumana. Oh. Ayun, nagulos pala. So ang problema niya pala mga boss, tingnan nyo, ilapit ko tong ano. Tingnan nyo, nawala. Gagalawin ko to. So napansin niyo, gumana na siya. Pero pag ginalaw ko to, yan. So may loss pala dito sa connector. Ang gagawin natin yan, ihinang na natin direkta yan. Tingnan nyo. Oh. So yan, huli natin ng sira. Yung supply papunta dito siguro sa selector. Kasi ayan o. Ito yung selector niya, ayan o. So napansin nyo yan, walang tunog. Pag ginalaw ko to, yan. So tingnan natin doon ngayon sa kabila kung magkakaroon ng audio. Volume natin. Ayun. Kabilang channel. Wala talaga tong kabila. Wala din ang kabila. Pero yung kabila meron na oh. Yung kabila meron na. So try natin mga boss i-check. Pero try natin lagyan dito ng speaker. Tapan natin ang speaker dito kung tutunog din. Wala din. So gumagana siya pero garalgal. Tika lang, ayusin ko muna tong linya na to. Yung dito nagdalos, tapos testingin natin ulit. Tanggalin lang natin yung off ko muna tong ano, baka malubat.
So tanggalin natin ito. So ang problema niya mga boss ay dito sa part na to. Hindi natin alam kung naglulos to o kaya hinangin natin. Try nating hinangin tong terminal niya. Try natin hinangin ito at saka ito. Titingnan natin kung maglulos pa siya. Lang, panghinang ko lang sa tingga naman tayo dito. Pag hindi pa rin gumana yan mga boss, ibig sabihin, ididirekta na natin to, puputulin natin dito, tapos ihinang natin diretso. Teka lang, yun ko na muna, natin to. Try natin. Okay. So, ayan. Tingnan natin dito sa out kung meron. Wala. Ay, naka-off yung volume. So, sira ang volume nito. Tingnan natin dito Ito yung input nila. So, sira yung volume, hindi nakatawid yung signal. So gagawin natin dyan ay papalitan muna natin, tapos testing tayo ulit. Patayin ko muna to, tapos patayin ko yung power. Amplifier, power natin kasi yan. Tingnan natin dito kung nakatawid na. Naka-off pa siya, so volume tayo. Okay na. So, try natin i-check dito. So, check natin doon sa puno kung mayroon na. Wala pa rin yung isang side. Tingnan natin baka nakabalance. Ayun. Yung pala mga boss, nakabalance pa yung yung nakagalaw pala yung balance doon sa harapan, yung kabitan natin ng speaker. Check natin kung ubra na. Ayan, gumana na mga boss. Bali, hindi lahat ng repair dito. Medyo minsan nakakachamba tayo ng ganitong repair lang. Okay na siya. Volume plus nag-loss. Ngayon, subukan naman natin yung kabilang channel kung gumagana.
Volume tayo uli. Ayun lang. So, gumana na yung sa input nila parehas, malinis ang tunog, ang out ng isang channel, basag. So, yung output nitong isang channel ito, basag ito, malinis. So, titingnan natin kung saan papunta yan dito, ba't basag siya. Alamin natin. Dito tapos na yung problema natin, doon naman tayo maghahagilap. Tika lang mga boss, ayusin ko lang yung piston at i-trace natin doon. Kasi dito sa pag-inject natin, maganda naman yung tunog niya. Kabilaan. Mga boss, parang alam ko na kung bakit basag ang tunog ng kabilang channel. Kung mapapansin nyo dito, ayan, pinagkakalawang pala yung mga pyesa dito. Yung mga resistor lang naman. Tapos yan, wala naman, may mga ano. Ayan, mga resistor lang at saka itong dalawang transistor may kalawang na yung puno. Papalitan ko muna yan. So hindi ko na ipapakita, magpapalit lang naman ako niyan. Tapos testing natin uli. So pakiramdam ko yun na yung ano, yun na yung dahilan kung ba't basag yung tunog ng isang channel. Ano ba to? Right? So right channel. Okay. Sige mga boss, balikan ko na lang muna kayo. Hindi ko na to ano kasi magpapalit lang naman tayo dyan ng resistor. Tapos dalawang transistor. Okay, ayan na mga boss. Bali, nagpalit na tayo dito ng mga resistor. Ayan, itong tatlong to. Ito, tapos itong dalawa, tapos itong dalawa. So sana gumana na. Sana hindi na basag. So try ko na muna, isalpa ko lang dun tapos testing tayo mga boss. Okay mga boss, bali ito magte-testing na tayo. Ayan, naka-power na yan. Nakakabit ko na rin dun sa side na basag siya. Yun na yung napalitan nating pyesa. Tapos ito nakakabit na yung jack. Testing na natin, ito yung volume. Okay na mga boss, so try natin yung kabila. Dito na lang natin gawin, volume natin ng konti. Dito lang tayo mag-inject. So ito yung kabila. Ito naman yung kabila. So okay na siya, yun lang ang naging problema niya. Ang nangyari dito, walang naging totally no sound siya kasi nag-loss dito sa connector, yung hinang. Baka yung supply dito o kaya yung signal dito nawala. O tansya ko yung ano, yung ABC, yung sa control ng ano, yan. Yan yung ABC niya. Pag nag-loss din yan, yung galing dito sa selector, ayun yung selector niya. Pag nag-loss din yan, hindi rin magpa-function tong IC na to. So balang araw may gagawin akong project na block diagram nitong amplifier. Kung paano siya gumagana, baka ano, pag hindi ako busy. Mga boss, so dito na lang magtatapos yung video natin. Nagawa na natin to. Bali yung mga tone control nyan papalitan pa rin, pero hindi ko na isasabay kasi magpapalit lang naman ako nyan, din okay na to. So mga boss, hanggang dito na lang at maraming salamat.